Muli, ito po ang inyong lingkod, si Jun Palacol, sa ating programang Kontrapunto. Sabado na naman po ng hapon. Tulad ng ating nakagawian, tayo muna yung manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, pasalamat po sa binigay niyong pagkakataon na makarating ako sa lugar na ito upang salaysay po at ibagi sa inyo ang mga nalalaman ko na nabasa at napakinggan sa TV, television. Nang layunin po ng programang ito ay ipabatid natin sa bawat isa upang ang bawat mamamayan ay magkaroon po ng kaalaman sa pangyayari at makapag-contribute ko anong kinakailangan upang magkaroon po tayo ng isang mapayapa at kontraktibong pamayanan. Ito po ay ginagawa natin sa matamis na pangalan ng ating Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasawalanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Kahapon po, ng hapon, pagkagaling ko po sa aking pinuntahan sa Manila, ay binuksan ko ang aking maliit na transistor radio. At napakinggan ko itong ating Justice Secretary Frederick Bida na sinabi niya na magkakaroon daw po ng investigasyon upang alamin po kung ano talaga ang nangyari sa nagkaroon po ng putukan sa Senado nung Huwebes ng gabi. Ito ay dapat kinakailangan mangyari sapagkat dapat malaman ng bawat isang tao na kung tama ba yung pangyayari. Mayroon bang dahilan bakit nangyari yon? Sapagkat tayo bilang mamamayan ay may karapatan din ang katotohanan at hindi tayo magmukhang kawawa at katanga-tanga, nakanganga sa mga pangyayari para hindi po isipin ng mga nasa kapangyarihan pwede nilang gawin at magpalusot. Napakahalaga po sa atin ang tinatawag nating transparency at accountability. Yan po sapagkat hindi po matanggap ng pamahalaan na ng isang senador na matagal nang wanted na nagpakita lamang upang bumoto at magkaroon ng liderato sa Senado na mayroong kinalaman sa Lunes sa impeachment ni BP Sara. Yan po magkakaugnay po yan. Itong paglitaw ni Senator Bato na matagal nang absent, pumasok. Tapos, nang mahuhuli na, gumawa po ng isang eksena ang Senado upang makalaya po siya. Suriin po natin ang mga pangyayari. Noong pong Lunes, ay dumating po ang mga ahente ng NBI sa Senado. Harap po nila, kasama rin po si dating Senador Trillanes. Hawak po nila ang isang valid warrant of arrest na inisyu po ng ICC, International Criminal Court. Na ang visa po noon ay napatunayan na pwede po itong gamitin. Ito po ay meron ng president sapagkat ganito rin po ang ginawa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa visa po ng warrant of arrest na inisyo ng ICC na binigay po sa Interpol at ikinorsto naman po sa ating local authority, napatupad po ang warrant of arrest. Kaya wala hong pagbabago. Yun ang nga lang ng
dumating dun po ay itong mga ahente ng NBI sa pangunguna po ng ating bagong talaga na si Attorney Melvin Matibag. Upang iserve ang warrant of arrest ay ito po ay hindi pinayagan ni Senator na ngayon ay namumuno ng Senado na si Senator Peter Allen Cayetano. Pero buti po nangyari ito, bago ito nangyari, ay nakapasok na po mga NBI. Yun na nga lang po, nakatakbo itong si Bato. Nakita po yun sa mga video, ang nadapa pa nga. Ngayon, yung pong pagtangka na pag-aresto kay Bato, ay ito po ay legitimate action ng law enforcer na kinakatuan po ng NBI. Kasi may warrant of arrest po yan eh. Ang visa po niyan, kahit po yan in-issue ng foreign court, pareho rin po yan dito. Sapagkat matagal natin tinalakay na yung sa Rome Statute at sa Republic Act 9851, Crimes Against Humanity, na kapag ang Pilipinas ay dati pong kasapi, kung ano man ang mga kaganapan, may mga krimen doon, kahit na po nag-withdraw, yung panahon po na effective pa yun, ay ito po may visa at pwede po natin ipagpatuloy. Ang nakalagay nga mo sa Rome Statute na yung kapag meron ng investigasyon ang local dito sa Pilipinas, pwede po natin itigil at ibigay na po sa International Criminal Court sapagkat ito po ay crime against humanity. At yung mga mapaparusahan ay may lakas, impluensya, kapangyarihan at salapi upang hindi po matuluyan. Sapagkat pati pong balikan, yung pong mga namatay sa extrajudicial killing, noon po, sa libu-libong namatay, isa man lang na police report ay walang naisubmit, wala man lang na-arrest. Yun ay gumawa po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama na ang kanyang mga conspirator. Yan ang kanilang design na ginawa na nilang sa Davao, yung Oplan Tokhang. At ginawa nila talaga na meron silang pamamaraan upang palabasin na nanlaban at nilagyan ng baril yung mga nahuli nila na allegedly ay ang sangkot sa droga. Kaya po pumapasok ang ICC sapagkat hindi po kaya na ito ng local court imbestigahan at tugisin at ipagharap sapagkat lakas po ng pwersa ng mga Duterte. Marami pa po silang galamay dito. Kaya nga po nung humihingi sila si Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na sa Kaufman, humihingi ng interim release, hindi po ibinigay ng ICC sapagkat nalalaman nila na napaka-impluensya po nito. So ngayon po nangyari, hindi po tinuloy ng NBI ang paghuli kay Senator Bato sapagkat nakialam nga itong si Alan Cayetano. Kung tutingnan natin po natin ang batas, yung ginawa po yan ni Alan Cayetano ay bawal ho yan. Yan ay obstruction of justice kasi meron po tayong valid search warrant of arrest. Kung sino man po ang pipigil sa tao, sa mga binigyan ng katungkulan upang hindi mapatupad po yan, yan po ay kakasuhan ng obstruction of justice. So, ganun nga po ang ginawa. Hinarangan po ni Senator Alan Cayetano. Ano sinabi niya? Sabi niya, hindi raw pwedeng gawin dito yun. Sapagkat senador. Kaya parang inarbor niya. Kasi by tradition daw, hindi pwedeng gawin dito. Ano ang pinagbabatayan? Sapagkat senador daw. Pero kung tutingnan po natin ang batas dyan, ang sinasabi ho doon, hindi po, porket ikaw senador at ikaw ay member ng ay ikaw ay pwede. Kung kukuha ka ng exemption, dapat magkukwalify ka.
dapat ang Senado ay nasa in session at ang imposable penalty ang chinarge kay Bato ay crime against humanity, which is 30 years. Ang sinasabi po doon para ka ma-accept mo sa paghuli sa iyo, dapat in session at ang imposable penalty ay hindi tataas sa 6 na taon. Yung pong itinacharge sa kanya ay crimes against humanity, 30 years po yung, kaya hindi po pwede yun. So, sa pagiging marespeto po ni Attorney Melvin Matibag, hindi na po niya itinuloy. Nag-usap po sila ni Senator Cayetano na ang kanilang usapan ay meron silang gentleman agreement. Eh, hindi naman pagkakalam ko, gentleman agreement, usapan po yan ng mga ng mga lalaki. Kaya nga, hindi ko malaman, ito ba si Alang Cayetano, lalaki ba ito? Kasi may naririnig ako na hindi naman ito lalaki. Sabi daw nila, narinig ko, sabi nila, bading daw. Kaya nga hindi pwede makipag-enter sa usapan ng isang taong hindi lalaki. Dapat kasi usapan natin to, sabi niya, kontrolado ko ito, ako may hawak dito, arbor mo sa akin. At protective custody ko, ibig sabihin, ako may hawak diyan. At kung kinakailangan ng batas na paharap ito, paharapin ko ito. Kasi insulto lang dito pagka yun ay inaresto ninyo sa insult sa institute. Kaya pinagbigyan po yan. Pero ang ginawa mo dyan, maliho yun. Hindi dapat yun pinayagan. Siguro kung si Tory sigurong humuli nung palagay ko, diretso na yan Kaya mamimiss natin to si Tory. Talagang, kung pag may utos talagang gagawin talaga So, gano'n na nga ang usapan nila, walang galawan. So, ito, nakikita natin, alam ni Bato na dadali na sa sahig. Umihingi pa nga ng tulong sa Pangulo. Na Pilipino, protektahan daw siya. Samantalang nung panahon na yun nung inimbestigan mo, Pangulo, sabi mo, bangag, adik. Tapos hihingi ka ng tulong. Tapos, kinu-question mo pa kung bakit si Senator Trillanes ang nangunguna sa pag-serve ng warrant of arrest sa'yo. Di ba't nasa video nga nakitaan noon, sabi niya Oy, Trillanes, pwedeng ikaw pa manguna sa paghuli sa akin. Ay kung magposa sa akin at make my day. Tapos ngayon. Ayun na nga lang ang problema dito sa PNP. Masunurin ho ito So, tuloy ulit tayo sa inaano ko. So, pinabayaan ho nila. Ngayon nung Huwebes, nagkaroon ng gulo sa Senado. Nagkaroon ho ng putukan. Ang sabi, narinig ko, nagkaroon nga ng putukan at narinig ko, sinabi ni itong si lalaki ba ito, si Cayetano, sabi niya, the Senate is under attack. Paano masasabing under attack yun? Unang-una, sino ba unang nagpaputok? Di ba yung Sergeant at Arms si Aplaska, nagpaunong paputok yan? Kaya paano mo masasabi na under attack kayo? Kayo nga Walang reason magpaputok. Ito siya Aplaska, pagkat wala naman imminent danger. Sapagkat sa loob ng Senado ay mayroong mga pulis, may mga Marines, at marami sila. At sabi lang niya may mga high-powered na raw yung mga NBI, kaya napilitan siya magpaputok. Hindi po yung ganyan sa operational guidelines. So, naggumagawa lang po ng firing shot ang isang law enforcer kung siya po ay kukunti lang sila at
mapapasok na sila. Wala na sila, defensible na sila. Ginagawa lang huyang. Last na huyang. Kasi baka pagpapaputok mo, may tamaan. Kahit ka na magpaputok sa taas, baka pagbagsak ng bala, may tamaang mga sibilyan. Kaya hindi po basta-basta yan. At unang pangalawa din, ikaw, Blas, hindi ka naman law enforcer. Civilian ka, security, ano ka na, sergeant of arms ka lang. Kumbaga sa ikaw ay security guard ka lang ng Senado. Hindi ka tulad ng mga NBI talagang yan, talaga yan. Designate talaga yan. Ang sinasabi nila, dahil may NBI din daw doon, sinasabi nitong lalaki ba to? Si Cayetano. Sinasabi niya na may mga NBI. Yung NBI naroon po sa kabilang sa building po ng GSIS. Kasi kahit ang GSIS po, ang Senate po ay pag-aari po ng GSIS yan, umuupa lang ho ang Senate. Kung talaga ho magkadikit yung building, parang isang building lang yan. Kaya po merong NBI doon sapagkat humingi ng tulong itong presidente ng GSIS, Attorney Melvin Matibag, nakakilala niya. At merong written request yan. Kaya pumunta roon, baka proteksyon ng mga civilian doon. Tsaka, mabalik tayo sa usapan na under arrest at anong katungkulan ng Sergeant at Arms. Under attack daw. Paano magiging under attack? Samantalang ang una nagpaputok, itong Sergeant of Arms. At sinundan to na may 37 bala na nanggaling sa Sergeant at Arms at 5 lang po ang naiputok ng NBI. Tapos sabi nyo, under attack kayo. Kung talaga atakein kayo, wala kayong magagawa dyan. Kaya sa tingin ko, yan stage lang nila dahil natatakot itong kung lalaki ito, si Cayetano, sa pakikonsensya niya si Bato. Kasi pinasipot niya para iboto siya para maging Senate President. Ngayon naman gampanan niya, sabi niya, paano naman ito? Problema ko ito, bumoto nga sa akin ito, paano naman ito mahuhuli naman ito, pumunta ito sa Hague. Kawawa. Kaya gumawa sila ng paraon, kaya sila nag-stage, sa tingin ko nag-stage sila ng kanya, muro-muro doon. Gumawa sila ng isang senaryo na para makatakas. Kaya 2:30 pa lamang, nakaalis na si Bato, kasama po itong si Robin Padilla. At pumunta nga doon ako nadidisappoint ako gawa nitong si John B. Crimulan, DILG. Nakipagpuntahan, nakala mo, papel na papel, pumunta ron pagkatapos, nakipagkwentuhan pa nung kilano, may gate 11, pagkatapos 2:30, natakasan ka. Puro yung mahirap siya, sinasabihan ka ni Trillanes, ano mo yung pagpapapogi mo, mga pa-press release mo Wala ka pang nahuhuli. Wala ka pang nahuhuli, Mr. John Vic. Nasabi lang tatakbo kang presidente, akala mo talaga, akala papaniwala ka. Malabo ka, malalo. Si Abalos nga, senador lang, hindi na umubra, ikaw pa presidente, malayo ka, hindi ka mananalo dyan. At tatak, DDS ka rin naman. Duterte naman kayo nung nakarana. Di ba tumakbo si Lenny? Kaya yun, nandidisappoint ako dito kay ito. At isa pa, mahirap po mahuli si Bato. Bakit? Ang alam ko, kapag PMAyer, mistam, hindi po yan uulihin. At pulis pa. Tatandaan nyo noon si Senator Lacson, ganyan din. Nung magtago siya, hindi siya mahanap. Kasi paano siya mahuhuli? Kasamahan nila, kabaro nila, pulis. Kaya nga, si Bato, kumanta ng himnila sa PMA. Alam ko yung mga PMAyer talaga ho ng mga yan Wala naman dyan yung pagtatanggol sa bayan, kundi una nilang ilista sa sarili nila. Yung mga samahan nila, ang kanilang inano. Kaya ako malabo na humahuli yan Kaya siguro,
Kaya ito, that leads me to my conclusion na bakit ibinigay ang warrant of arrest kay Matibag na isang hindi PNP ho, hindi Philippine National Police, kundi National Bureau of Investigation, which is under the Department of Justice pong NBI, sapagkat sa tingin ko walang tiwala sa PNP na ipapatupad o papahuli po. Kaya binigay po yan sa NBI. Kaya nagtataka tayo, wala man lang papel ang PNP rito. Nakakaya kayo mga nasa PNP. Hindi ba't yung trabaho dapat para sa inyo tapos hindi binigay sa inyo? Hindi ba't gano'n sa ating pagkat ikaw responsive ko, ikaw may kunyari ako nagtatrabaho ako sa ganitong responsibilidad kong gawin ito tapos hindi binigay sa akin. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, walang tiwala sa akin dahil meron akong pinapanigan. Ganun ang epekto noon sa mga pangyayari. Kaya hindi binibigay yan. Ngayon, mapunta tayo. Pagtakas daw ng 2:30 ng umaga, nitong si Senator Bato. At kasama pa, itong isa pang artistang, di ko alam, daming sabi, maraming nagsabi, naririnig ko, sandamakmak ang kababuhan nito, ito si Senator Robin Padilla. Ayun, hindi siya ayaw niya magbigay ng statement ko anong ginawa niya, sapagkat lumalabas ho siya, sasakyan niya ang ginamit. Kasi hindi pwede makalabas si Bato na walang senador. Siyempre, artista, senador, hindi titingnan yan, walang titingin, walang matatakot i-checkpoint yan. So, nakalabas ho, kaya lumalabas sa batas ho, accomplice yan. Yung pagkatinulungan mo, harboring, fugitive from justice, wanted na huyaan. Ayun nga lang ho, sabi ko sa inyo, napakabait ng gobyernong ito ng Department of Justice. Bakit? Sapagkat ayaw pa nilang tahasan hulihin. Sapagkat iginagalang pa nila yung pending na petition sinampa ng mga abogado ni Senator Bato na si Estrella Tutorion sa Supreme Court na sinasabi niya huwag ipatupad ang warrant of arrest, wala yang visa pa sapagkat kinakailangan dumaan pa muna ng local court. Yun din na sinabi nitong si Cayetano. Ibibigay namin pagka meron ng issued warrant by the local court. Wala pang local court pinalabas mo na ang desisyon. Ginalang po ang Supreme Court ng ating pong Department of Justice kahit hindi sila nakakuha ng TRO. Ang ginagalang nila yung sinabi ng Supreme Court na magkomentaryo sila so within the period of 3 days. At pagkatapos nila magkomentaryo, bibigyan ng pagkakataon naman itong kampo ni Bato mag-reply na ayon. Pero sa nangyari ho? Binaboy na ni Bato, humingi ka ng relief sa korte, pagkatapos hindi mo naman pala ginagalang, bastusan na ho yan Kabastos-bastos na yung pinagagawa ninyo Hindi sabi ni Cayetano, hindi na pwedeng huliin, pero pwedeng patakasin. Kaya ngayon ino-observe pa nga ng Department of Justice, pero patuloy pa rin silang nag-iimbestiga para malaman po ang punot dulo. Pangalawa, gusto ko rin pong banggitin na nakita po sa social media. Ito pang isa pa. Isa na naman senador na nasa minority. Nakabaro daw ito ni Alan Peter Cayetano. Si Jinggoy Estrada. Na nakita roon, narinig, sinabi, itago ang CCTV. At babanggitin ko rin pala. Kanina nanonood ako ng programang executive
session na kung saan po naroon po si Justice Secretary Remulla at dapat nga rin po naroon din si kasama nila si Senator Ejercito. Hindi na po siguro natakot siguro sa baka sa maalanganin sa mga itatanong sa kanya, malalagay siya sa alanganin. Ang sabi po nitong si Justice Secretary, hindi raw, parang ayaw makisama ng Senate sa pamamagitan nitong si Alan na magbigay po, mag-cooperate sa ano. Parang ayaw galing ang request niya na magbigay, na i-present po ang mga record na nasa hawak nila. Nakakatakot po yan. Kasi paano natin malalaman ang buong katotohanan? Sapagkat lahat po yan ay titingnan mabuti yan. Titingnan mabuti po yan kung ano ang bawat galaw ng mga naroroon. Kaya pat kumpleto ang mga dokumento, mga CCTV. Kaya yun po ang mga nangyari sa noong Huwebes sa Senado. Hindi raw pwedeng uliin pero pwedeng patakasin. Ngayon so ano ngayon ang ginawa ng ating pong Ombudsman, Boying Remulla? Gusto niya rin magkaroon ng sariling investigasyon kung kaya't sinuspindi niya muna preventively itong si Mama Plasca, Sergeant at Arms, sapagkat malaki ang kanyang kagampanan, malaki ang kanyang kapalpakan, baka pagtakpan niya ang sarili niya at impluwensya ng mga record at mga tao. Ganyan po ang ginagawa sa gobyerno. Baga po ay nagtrabaho din po sa gobyerno kapag ang isang tao ay kasangkot sa isang bagay na hindi maganda na pwede maglusot sa isang krimen, ay inaalis muna yan. Sapagkat baka makagulo lang siya o i-prevent niya, i-suppress niya ang presentation ng evidence o hindi po lumabas. Kaya po suspended, preventively suspend. Without pay, ito pong si Plasca. Ngayon po, tingnan natin po, sino ba ito? Sino ba ito? Itong Sergeant at Arms na to. Natinignan ko po yung profile. Siya po pala ay personal choice ni Bato. Sapagkat pareho silang PMA ahead lang ng 1 year. Itong si Plasca kay Bato, o baka si Bato ang ahead ng 1 year. Magkakasama ho sila. Si Bato po ang pumili dyan, personal choice niya yan. Personal choice po niya yan. Kaya ngayon, sabihin ko sa iyo, mahihirapan ka magpalusot. Mahirapan ka dahil talagang susunod mabuti pati ang NBI gumawa at ang Department of Justice ay gumawa talaga ng mga investigasyon. Lahat yan titingnan yan. Kaya makikita ko na naman itong mga majority senator na to. Baka palabasin na naman nila yung kanilang impluensya nila, yung kanilang poder. Mabuti na lang meron tayong meron tayong ombudsman na si Boying Remulla. Papasin natin by his own. Nagpapa-conduct siya ng investigation at preventively niya sinuspend itong Sergeant of Arms. At ito nga si Alan, gusto rin naman si Matibag. Wala namang kasalanan si Matibag. Yung ginagawa ni Matibag ay at ng mga kasama niyang NBI, according po sa law yun. Sapagkat trabaho nila mag-serve ng isang valid warrant of arrest. Trabaho niya yun eh. At hindi to pwedeng pigilan ng sino man. Kahit ka na senador, kahit sino, hindi ka pwedeng makiyan sa trabaho yan eh. Ang trabaho po ng mga senador, gumawa po ng batas. Hindi po nila katungkulan na gumawa, napigilan
ang pag-i-issue ng subpoena kasi yung pag-enforce ng subpoena, sa law enforcement po yan. Sa law enforcement po, under po yan ng PNP at ang PNP po, under ng DILG, na under naman po ng executive. Ganyan po yan. Kaya, walang batayan para suspindi si Atty. Matibag. Kung papansin natin, itong si Cayetano, wala umingi sa kanya ng interview. Nagkakaroon sa sarili lang ng interview. Yung sa Facebook live niya. Pero sa ngayon ba sabihin ko sa inyo, halatang halata, in states lang yan eh. Yun eh, muro-muro, tawag nga namin, muro-muro lang yun. Para bigyan makaalis itong si De La Rosa. Kita nyo, 2:30 pala, nakasibat na. Nakasibat na yan. Ito po ay sa tingin ko, sa pananaw ko, ito ay ginagawa dahil nakikita po nila sa Lunes na kung saan po magbubukas na po ang Senado. Dapat po mag-convene na sila as an impeachment court na tinatadhana po ng saligang batas na trial shall forthwith proceed after submitting the article of impeachment at meron na pong House resolution attached doon at binigyan na po ng pagkakataon itong Vice President na humarap. Ngayon, hindi humarap. At tingin ko, talagang yan eh, haharangin ng mga minority senator. Bakit? Bakit nila harangin? Sapagkat nakikita ho nila na mahirap makikita ng taong bayan na kung ano po mga unexplained wealth, mga deposit niyan at kung paano niya tinakot ang ating Pangulo. Natatakot sila, mahirap na ho kasi pag sila bumoto dito kay Sara, lumalabas na sila talaga ay hindi na gumamit ng utak kundi pamumulitika lang kanilang ginawa. Mahirapan na mabswelto si Sara sa mga 4 na charges na ito. Napakahirap po itong malusutan dito. At ang pinakamalakas dito ay yung pagbabantay niya sa buhay ng ating Pangulo, which is a grave threat. Ang mabuti, ang isa pa rito, ay ako'y nasasabik makita na buksan na po yung mga records sa BIR. Yan na po talaga ang pinakahuli na huyam. Pagduduktungin na po yan, yung salin at yung mga record po, mga bank deposit na isinabmit po ng AMLA. Ihahayag po yan. Kaya kung matatandaan natin, noon pong nung nagkaroon po ng kaso, itong dating Pangulo na si Joseph R. Estrada, ganun din po. Ayaw nilang pabuksan ng second envelope. Nagkaroon ng botohan, natalo po ang gusto magpabukas. Kaya ano nangyari? Yung mga prosecution lawyer sa House of Representatives at mga senador po ay nag-walk out. Kasabay na rin po niya ng pagpunta sa EDSA. Kaya baka mangyari yan. Baka sabihin ng mga tao, kailangan manindigan na tayo. Nabanggit ko nga pala yung paninindigan. At sinabi ko rin kanina pala na itong si
ehersito, senator, ay dapat nasa programa, tatakot silang baka maipit siya. Dahil hindi pwedeng hindi siya matatanong mga kasamahan niya. Sapagkat, nung magkaroon po ng pagpapalit sa Senado, 12 senador po ang hindi bumoto. Itong si Subiri at si Ejercito. Neutral. Sabihin hindi, saan ka ba? Pula ba o puti? Pula o puti? Nasa gitna eh. Ibig sabihin noon, walang paninindigan. Ay wala, so may po sa tao yung walang paninindigan, tsaka masyado ka sigurista na para hindi mo magalit sa yung mga DDS din. Tsaka matatanong siya eh. May ipit ho. Kaya ako wala rin kabilib-bilib dito sa mga pamilya, mga estrada dyan. Eh yung, ako taga Laguna ako. Yung kanilang pamangkin na si ER, kumpare ko pa yon. Nanalo sa pagiging mayor ng Pagsanghan. Kahit na marami nang inabot na talo. Naawa mga taga-Pagsanghan. Binoto siya noong nakarang 2025. Nanalo. Pero wala po siya ngayon at pinaghahanap pa ho ng batas. Bakit? Sapagkat may kaso po siyang korupsyon. Korupsyon niya, nung nagbigay siya ng sa insurance na mayroong kalokohan na nakinabang siya. Kaya ngayon, tinanggal siya. Tulad ng kanyang tiyo na si Erap. Tinanggal. Kaya, ewan ko ba, nasa DNA yata ng mga taong ito ang ganyang mga kalukuhan. Wala kayong mga Erap, wala kayong paninindigan. Kaya hindi na kayo manalo sa San Juan eh. Sabi ng mga ni Mayor Zamora, wala kayo dito. Nananalo kayo sa Senado, pero dito wala kayo sa San Juan. Pinagmamalaki nyo pa, naging mayor pa ng tatay nyo. Wala kayo rito. Kumbaga sa binasuran na kayo dito sa bayan ng San Juan. Kaya yun po mangyayari at kinakabahan po ako. Alam nyo naman na maglaro itong si Alan Cayetano na napaka-hipokrito. Bakit? Akitin nyo, pagka naman nananalangin, nakaupo pa. Katulad ng kanyang kasamahan din na sa majority na si Joel Villanueva. Kaya mag-iingat tayo sa mga nagpapanggap na prophet, nagbe-verse pa ho ng Bible. Ganyan ho ang demonyo ho, marunong di mag-cite ng mga Bible eh. Pero huwag natin gamitin yan. Do not mention God in vain. Kayo din ang parurusahan yan. Eh, nung minura ng amo ninyo, si Digong itong ang Pangulo, ang Panginoon natin, meron ba kayong sinabi? Tapos ngayon nananalangin kayo? Naalala ko rin, itong si Sarah, sabi niya, ipanalangin natin na labas ng aking ama sa deheg. Ganun din, itong si Bato, sabi niya, panalangin na siya mabigyan ng hustisya. At ngayon po nakikita natin itong si Alan Cayetano, kung mag-cite po ng mga verse, kita nyo yun sa Facebook, nakaluhod pa siya. Ano yung tinatawag na hipokrito huyaan? Sobrang hipokrito. Ginagamit natin ng Panginoon Diyos. Nabasa ko po sa Bible, kung tayo mananalangin sa ating puso, kinakumaan lang po yung nag-iisa lang tayo, wala nakakakita. Ito pong ginagawa ko naman panalangin, bago magsimula, ito pong basbasan po naman. Hindi naman po ako humingi ng kahilingan para sa akin, kundi para sa atin po. Isang pinag-ano nila eh. Ina-announce talaga nila na sila yung maka-Diyos. Hindi sila, kaya sila kinikilabutan. Pareho kayo ni Joel, Villanueva. Nagsasite pa kayo ng Jesus Maria Joseph. Anak, kinabutan kayo. Ang maganda ko kanina, nabasa ko sa editorial po ng Philippine Star
Ako sinabi, magpakalalaki ka, Cayetano. Sinabi mo, sagot mo, si Bato, ipoproduce mo yan kapag kinakailangan. Bakit nasaan ngayon? Paano pa kayo pagkakatiwalaan pagkaganyan? So wala na yung mga yung protective custody. Wala naman sa batas yan eh. Ang nangyari ho yan kasi nagkaroon ng president yan, ganyan ang tinatawag natin mga protective custody, yung by tradition ho, kasi nung uulihin ho, itong si Enrile, na naging ano niya sa papel niya, magkakudita rin sa labing kay Corazon Aquino, uulihin po siya noon. Ang sinabi nitong si Senate President Salonga na mayapang sa, huwag niyong gawin sa Senado yan. Ayun po, kaya naging tradisyon ho yan. Pero walang pinagbabatayan yan. Walang pinagbabatayan yan. Hindi porket ikaw ay senador, ang warrant of arrest sa'yo hindi na-apply. Hindi po yan. We are a government of laws and not of men. Ay, makikita ho natin ng iba. Kumuha lang ng isang mangga sa kapitbahay, hinuli na kagad, kulong. Napakalilit ng mga napagbibintangan. Pero nakukulong mo, isamantalang ito, senador. May valid warrant of arrest. Pero binabaliwala. Yun nga kasi ang kanilang pananaw, napakalayo ng kanilang pananaw. Natatakot ho sila sa impeachment. Kapag hindi po nagkaroon ng pagpapapalit, alam nila kontrolado ng grupo nila Senator Soto ang proceeding. Eh ngayon po si Cayetano, kontrolado po yan ang proceedings yan. Diyan na nakakatakot. Huwag niyo sabihin na yung mga senador na yan ay titimbang ng ebidensya. Mahirap po yan. Aminin na natin. May mga talagang, kahit nang gawin natin, may mga BBM against Duterte at may mga Duterte. At sa gitna ho noon, may tinatawag tayo mga transactional senator. Sino-sino yan? Yung may mga kaso. Sino ba mga bumaliktad? Si Lori Legarda, yung mga bilyar. Nga pa naman ako kay Lori nung kay Erap, bumoto pa naman yan para sa labang kay Erap. Tandaan nyo, may kaso pa kayo. Yung anak mo, Loren, pinagbabayad ng 24 million dahil yung solar nyo, sabi nyo, magpuproduce kayo, mag-ooperate kayo. Hindi nyo naman nagawa. Kahit kayo ay pinagbabayad. Ganon din po itong mga bilyar. May kaso ho kayo, manipulation, insider trading, manipulation of prices, sa SEC po yan. At saka, bago ko rin malimutan, meron tulad po na ipinangako ni Ombudsman Boying Rimulya, na sabi niya meron na lalabas warrant of arrest sa 3. Eh, unang-una yung propeta. Yung propetang si Joel Villanueva. At yung isa pang, hindi ko alam kung macho na taga San Juan, si Estrada. At yung isa na pa, na napangasawa yung si Evangelista, na may tattoo na rito. Akala ko, bobo ko, mas bobo pa pala sa akin. Pumanda kayong 3. Pag lumabas yan, paano pa kayo magpaparticipate sa hearing? Kasi no bail yan. At ito, mababawasan pa kayo, ito si Bato. At isa pa, nalalaman ko rin, baka magkatotoo na sana. Yung warrant of arrest din, ni Bongo. Malapit-lapit na, mababawasan kayo, paano kayo magpaparticipate? Kung magkakaroon ng hearing, magkakaroon po ng butuan niyang palaging kung sino pumapabor sa ganitong
motion, magbobotohan po mga present senator. Kung sino pong mananaig po, kung sino po yung mga naroroon. Hindi pwedeng bumoto yung wala doon. Kaya yan. Dahil ito si Bongo ay isa sa mga co-conspirator. Ang kaso nila ay katulad doon ni Digong, ni Bato. 8 sila kasama itong si Aguirre, si Danao, si La Peña, Kiran, namatay na nga si Gasculan. 8 kayo, co-conspirator, ibig sabihin niyan, pare-pareho ang treatment, ang ano sa inyo, charge sa inyo. Lalabas ho yan. At ginalit nyo ang ICC, binastos sa pagtakbo nitong si Bato. Siguro baka mapabilis na yung pag-i-issue ng warrant of arrest sa inyo. Hindi nyo napapansin yung mga grupo ng mga senador na yun, puro mga may mga issue. Yung isa, kapatid pa ng Pangulo. Tanong ko sa iyo, Aimee, nung si Arturo Trajano, bakit namatay yun? Nakalagay yun, nakita ko sa ano yan, nalalaman ko, nasa ano pa yun, ginugil ko pa. $2 bilyar, kasama sa insider trading yan. Si Marcoleta, hindi pa siya tapos sa nakapending na kaso sa COMELEC. Hindi niya napapansin yan, mga yang grupong yan. Puro may mga issue sa kanila. Kaya napakaganda po dito. Sana tutukan natin pare-pareho po sa Lunes. Ano na naman kaya ang gagawin nitong bagong mayorya na para hadlangan kung ano man ang motion o pagbubukas o pagkukunbin ng Senado. At naririnig ko rin na baka magkaroon na naman ng bago na namang pagpapalit sa liderado ng Senado dahil sinabi ko nga, may mga senador dyan ng mga transactional senator. Kung saan sila makikinabang, doon sila. Napakaganda yan kasi handang-handa na po kasi itong mga congressman na nahalal na sa prosecution team. Magagaling po yan. Sila Laila de Lima, Chel Jokno, isa pa po yung senior majority floor leader na si Defensor. Galing po, nakita ko po kung paano siya mag-argumento at talagang very objective. At yun yung sa Cagayan de Oro, Suwan. Kahit na po sa taga Mindanao, hindi siya natatakot. Cagayan de Oro po kasi is Mindanao, hindi po siya natatakot dahil naroon po sa Mindanao ang mga bulwarte po ng Duterte, hindi po siya natakot. Sila Jovel Chua. Yan po si Isabel Zamora, na anak po ni Ronnie Zamora, ating Congress, kapatid ni Francis Zamora. Si Terry Rido ng Bicol Saro, na dating ng Kabataan Party List. Hindi ko pa po naman matanda ng iba pong mga... si Kit Flores ng Bukidnon, hindi rin siya takot kahit na ang Bukidnon ay nasa Mindanao. Merong paninindigan. Hindi katulad dito si Subiri. Neutral. Dahil ang Bukidnon kasi ay Mindanao, tatakot siya eh. Akala ko ba pagsisilbi sa bayan tinig nyo, kundi pagsisilbi sa sarili nyo. Natatakot kayo manindigan. Kaya itong si Robin Padilla, akala yata niya shooting yung nangyari.
lumabas siya, sasakyan niya ginamit, at makita ko roon, na nakita nung sa CCTV, kulay itim yung sasakyan na ginamit. Yan ata ang sasakyan ni Robin Padilla. At nasa likod naman po, may nakita ko, mobile lang. Hindi kaya mobile ito ng Pasay Police? Ay sabit ho din ho yan. Kasi, pag kayo ay tumulong upang makawala ang isang wanted, pinaghahanap ng batas, kasama rin kayo. Tsaka isa pa, hindi pa tapos ang ano yun sa Supreme Court, Bato de la Rosa. Nag-file ka, tapos lalayas-layas ka, bastos ka. Flight is an evidence of guilt. Pag ikaw ay umalis sa isang sins of the crime, ibig sabihin nun, may kasalanan ka. Dapat hindi ka alis katulad nung nag-file ka ng sa Supreme Court. Meron din ako nabasa na kapag ang isa na merong kaso, pending case, ay hindi ka na pwedeng mag-file ng any request, petition sa korte sapagkat wala ka ng katatayuan. Umalis ka na eh. Dapat kasi pantay. Kung itong panindigan mo, panindigan mo. Huwag kang kaya nung sa tingin ko, baka ma-technical siya rin ng Supreme Court. Wala nang saysay ang pag ikaw ay nag-file, may standing in court ka, dapat ikaw ay hindi ka nagtatago. Nakikita ka, pwede ka i-serve ng personal inuwa. Umalis ka na eh. Patulad nung kilakso no, natatandaan ko no, hindi ko naman sinisisi siya na nangyari no, nakakapag-file pa siya ng appeal, pinapayagan siya kaysa siya wanted. Pwede noon yun, pero ngayon hindi na po ngayon pwede. Pag ikaw wanted na, baliwala na, babaliwalay na kasi magsisik ka ng judicial remedy. Tapos wala ka na pala. Ano yan, bastusan? Dapat naririyan ka kung humarap ka. O kaya abogado mo, hindi yung pag-file mo, bahala na kayo dyan. Kabastusan ho yun eh, walang paggalang. Sa kataas-taas na hukuman. At yan ang napipili ko, tandaan ninyo sinabi ko. Yan siguro, dyan si sentro, ang magiging ruling ng Supreme Court tungkol dito sa inihain ni Senator Bato na ipatigil ang pag-serve ng search warrant. Wala raw visa yun. Yun na nga, hindi rin siya nabigyan ng TRO. Hindi na sabi magpaliwanag kayo. Pero paano magpapaliwanag ka? Lumayas ka na. Binastos mo ang proceedings. Doon pa lang technical ka na. Hindi na dapat pakinggan ang mga argumento mo. Paano mo pakikinggan? Hindi pwedeng pakinggan isang argumento na isang bastos. Ikaw nagsisik ng judicial relief na magkaroon ng argumento sa harapan ng husgado. Tapos iniwan mo. Ginawa mong katawa-tawa. Ang Supreme Court, ang pinakmataas na dapat meron tayong mataas na respeto sa kanila. Tapos nung abogado niya, naniniwala pa makakalusot sila dito. Grabe naman. Wala daw warrant of arrest. Naku, wala raw valid warrant of arrest. Naku, babalik na naman tayo sa kwento ng sa Rome Statute na pwedeng isurrender ang isang iniimbestigahan pa lang o pagka meron ng international tribunal, pwede nang ibigay sa kanila ang kasong yon. O kaya, wanted na siya, nagkaroon na siya ng kaso ron, meron ng final conviction, through extradition, pwede na natin ibigay. Ngayon, ang ginagamit ko, alam ko naman ang nito mga grupo ng mga DDS, gumagamit sila, puro mga technical. Mga technical, hindi rin sa mga, sa sustansya.
ng batas. Makita natin, doon na lang makisara na lang eh. Ang pinagagawa nila, hindi nila hinaharap yung mga kaso na naroon mga sa hearing ng Justice Committee, kundi puro technical. Kakatulad na naman ito, nag-file naman itong asawa niya si Manscarpio na huwag daw buksan ang kanyang bank account sapagkat siya private person. Oo, private person ka, pero asawa ka ni Sara na isang public official, vice president. At ang pag-aari niya at pag-aari mo, pareho lang isa lang yun, kaya hindi pwedeng hindi yung paghiwalayin. Kaya puro mga technical na lang, kaya na-expect ko kaagad sa Lunes, ang talaga si sentro itong mga mayoryang ito na puro sa teknikalidad sila. Dahil mahirapan nilang harapin yung mga ebidensyang inilatag, yung mga testimony at mga record. At dapat humarap ka rin, Sara, para matanong ka. Sapagkat napakalaga po sa isang binibistahan na hindi nakaharap. Paano malalamang ginawa yun o hindi? Paano malalamang patutunayan na hindi nangyari yun? Dapat ikaw ang narurong ka. Hindi mo pwedeng hindi tayuan yan. Kaya napakaganda po nitong mangyayari po sa Lunes. Sabi ko nga ba ilang tulog na lang, dalawang tulog pa lang. Tutulog tayo, linggo ng gabi. Yan. Sarap po niyan, kaya magpabili tayo ng maraming popcorn dahil matagalan ho yan. Matagalan yan. Diskusyonan yan. Ang gagamitan nila, meron na po silang, ang Senado po, meron na po silang ginamit na rules of court, rules of internal rules na ginamit nila. Ginamit na ho nila yan. At kung mayroong pagkukulang, gagamit naman sila ng rules of court kung ano yung pagkukulang ho yan. Ganyan mo talaga ang ginagamit Pero ang purpose niya, pag napatunayan ito si Inday Sara, ay tanggal po sa pwesto at hindi na siya makakatakbo pa. Kahit mag-resign pa siya. Kasi ang purpose is removal from your current position and perpetual disqualification to hold office. Ni barangay tanod, hindi ka na pwede makapagano ng barangay kagawad, hindi ka na rin pwede makatakbo. Perpetual disqualification to hold public office, whether elective or appointive. Dahil sa kasalanan mong ginawa. Kaya, matitingnan po natin kung ano po mga pamamaraan ang gagawin nila. Hindi po sila mag-ano mga senador, hindi po sila mag-concentrate. Ang nilalaman po ng sustansya po ng mga allegation, yung mga oral testimony at yung mga record na sinubwi na po ng Justice Committee. Mahirapan po i-disprove yun. Na hindi po kinontra nila Sara sa Senate na lang. Doon na lang magpakita, maganda yan. Di sa Senate na nga magpangkita, yan ang makikita. Ewan ko lang kung paano kayo dyan makakalusot sa pakatlabanan na ng legalidad yan sa legal yan. Legal na po ang labanan dyan. Abuti na lang, may isang senador pa na abogado sa katauhan po ni Senador Kiko Pangilinan. Kasi napakalagaw talaga kasi meron talagang dapat po talaga well-versed sa mga practice niyan sa mga rules of court. Pero anyway, makikita po natin yan. At sana, magpakita na itong si Robin,
Hanggang ngayon, di pa nagbibigay ng, ng statement eh. Bakit kung totoo na siya ay kasama na lumabas na Senado at pagka yun ay napatunayan sa investigasyon, kakasuhan siya ng obstructions of justice. So, yun po lamang. At sana ang aking apila sa bawat isa sa atin ay sa Lunes, tutukan po natin ang isyong ito. Tutukan po natin ang isyong ito. Ito po ang pinakamahalagang pangyayari sa ating buhay. Yun po lamang. At sana magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado upang talakayan natin ang mga pangyayari, mga magiging ganap. Ito po kasi ay evolving story. Patuloy na nag-i-evolve po ito. Kaya magbibigay ulit tayo ng ating mga pananaw na magaganap po sa impeachment hearing. Yun po lamang. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa programang itong Kontrapunto. Maraming salamat at God bless us all.